down! Utos niya sa akin at itinuro pang upuan. Bigla akong kinabahan nang itinambak niya sa akin ang sangkatutak na libro. Pero ang nakaagaw ng atensyon ko ay ang isang aklat na kakaiba sa lahat. Sa bungad pa lang nito ay napakalungkot na. Isang bata na kulot ang buhok at para siyang naliligaw sa kagubatan. Hahawakan ko sana iyon nang mabilis niyang pinalo nang hawak niyang stick ang aking kamay. Binawi ko ang aking kamay at nilapag niya sa lamesa ang papel at panulat. Hindi ko alam kung paano gagawin ito dahil ito ang kauna-unahan kong paghawak ng ganitong bagay. Ngunit dahil natakot ako sa kanya, inabot ko pa rin at bigla kong naipikit ang aking mata at sinimulan ang gumuhit. At bakit ka nakapikit? Hindi niya natapos ang sasabihin at basta na lang hinablot ang papel sa akin at nang tingnan ko siya, ay namilog ang kanyang mata at tinanggal pa sa salamin na suot niya sa mata at para siyang hindi makapaniwala. Bakit po, ma? Naguguluhan kong tanong pero hindi siya sumagot. Sa halip ay pumindot-pindot sa cellphone hanggang sa narinig ko na kausap niya si Toby. Are you sure that she can't read, no, right? Sabi niya sa kausap. Hindi ko na lang siya pinansin at kinuha ko na lang yung libro na may bata at binuklat iyon. Hindi ko alam pero kusang bumubuka ang aking bibig. The Untold Story of Princess Emerald? Tumangutang ako kay Ryan na ikwento ko sa kanya ang libro na gustong-gusto kong malaman ang nilalaman ng libro dahil pakiramdam ko ay napakaganda ng storya niya. It happens long time ago in Spain. Isang dugong bugaw ang prinsesa pero ayon sa matatanda ay kwentong bayan lang umano iyon. Bakit may libro sa galer? Mahigpit ay pinagbabawal ang librong iyon. Hakabulin siya ng gobyerno. Saad niya. Nilalaro ng aking daliri ang kanyang dibdib habang hawak niya ako sa bewang. 3 gabi na niya akong patagong dinadalaw at bukas ng gabi ay ang plano niyang itakas ako. Pinag-aaralan niya pa daw kung paano ako itatakas nang hindi kailangan gamitan ng armas. Baby, tawag ko at agad naman siyang sumagot. Pwede mo ba sabihin sa akin kung anong trabaho mo? Hindi ko kasi alam ang ibig sabihin ng mafia eh. Untag ko't natigilan siya na ilang sandali. Tiningnan ko siya at bakas ang pangamba sa kanyang mukha. Natatakot ako, Shane. Baka kapag nalaman mo, ikamuhian mo ako. Tugon niya at tumagilid paharap sa akin. Nakatitig lang siya sa akin at malamlam ang kanyang mga mata. Masama bang gawain ninyo? Pumapatay ba kayo? Tanong kong muli. Bigla niya akong niyakap at hinalikan ng mariin ang aking balikat. Nagkandak ako ng meeting the next week. Mawawala ako ng ilang araw pero bago ako umalis, ay iaalis kita dito. Bababa ako sa pwesto ko, Shane. Handa akong talikuran ng lahat. Kakayanin kong tibagin ng pader. Magbabago ako para sa'yo, baby. Magbabago ako. Litanya niya at mas lalo pa akong niyakap. Siniksik ko ang mukha ko sa dibdib niya. Hindi man niya sinabi ang gawain niya ay masaya ako na magbabago siya para sa akin. Lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang baho. Kahit ako naman ay isang dakilang magnanakaw at manluloko pero tinalikuran ko na iyon. Magmula nang makilala ko si Ryan, kaya hindi ko siya huhusgahan kung ano man ang buhay na meron siya. I'm leaving, baby. Nalimpungatan ako nagising sa mumunting halik ni Ryan sa aking muka. Nasa ibabaw ko siya at ikinawid ko aking mga braso sa kanyang batok at naghalikan kami at palalim ng palalim ang aming halikan hanggang sa naglakbay na ang kamay niya sa aking katawan. Ngunit tumunog ang kanyang relo sa pulsuhan at napamura siya. I have to go. Limited lang ang oras ko. Sabi niya at naiintindihan ko naman siya. Isa pa, nakailang ulit din kami kanina kaya nakatulog kami agad. Tumayo siya at lumapit sa bintana at kumuha siya ng packing tape at pinulupot niya ito sa kanyang palad at sa kanya hinawakan ng tali. I love you. See you tomorrow and be ready. Sabi niya. Oo, Ryan. Maghahanda ako. Mag-iingat ka. Tugon ko't niyakap ko pa siya at ginawaran ng halik sa labi. I will, my love. I love you, Shane. Pag-uulit niya. I love you too, Ryan. Sagot ko at mabilis pa niyang hinalikan ako sa noo saka bumaba na sa bintana. Agad ako lumapit at napasingap ako ng sumalubong sa akin ng malakas na hangin at hindi ko maiwasang kabahan sa peligrong sinusuong ngayon ni Ryan. Nakangiti pa siya sa akin habang pababa ng pababa hanggang sa hindi ko na siya makita at ilang saglit pa ay gumalaw na ang tali hanggang sa may nakita akong motorbike sa labas at napangiti ako. Alam kong siya na yun. Mabilis kong hinugot ang tali pa itaas dahil baka makita yun ng tauhan.
Pagkatapos ay pinulupot ko, tinago ko sa likod ng kortina. Maaga akong nagising at agad ako nagtungo sa kusina at tumulong ako sa paghahanda. Nagulat man ang mga tauhan dahil binabati ko sila ng magandang umaga na hindi ko naman ginagawa kundi ngayon lang. Masayain kaya ta ngayon. Puna sa akin ang mayordoma. Ang ganda kasi ng panaginip ko kagabi. Palusot ko para hindi sila maghinala sa akin. May kailangan talaga akong gawin kaya kailangan ay makuha ko ang loob nila. Madalas kasi hindi ako lumalabas ng kwarto kaya naninibago sila sa ikinikilos ko. Kakain na po mga kuya. Ako nagluto ng adobo at apritada. Pagmamayabang ko. Hindi sila umimik at nagkatinginan lang. Ay, grabe naman. Walang lason to, no? Asik ko at para maniwala sila ay tinikman kong ulam. Wala naman kami sinabi na may lason yan. Baka may masama kang pinaplano, ha? Untag niya kaya napahawak ako ng mahigpit sa cover ng lamesa. Tinitignan ko sila at nag-iba ang kanilang reaksyon. Maging ang mayordoma ay masama ang tingin sa akin. Kung may lason yan, dapat ako na ang unang namatay. Isa pa, saan naman ako kukuha ng lason, Aber? Sabi ko at parang nahimas-himasan naman sila. Nagsimula kaming kumain at panangiti lang ako. Kahit nakabado na ako dahil parang naghihinala na sila sa akin. Kaagad akong pinaakyat sa kwarto ng in-charge daw sa akin. Nasaan pala si Frog Me? Kapag kwan ay tanong ko. Hindi siya kumibo at lumabas lang ng kwarto. Napabuntong hininga ako umupo sa kama. Buhat kasi na may kausap siya sa cellphone ay mabilis niyang kinuha ang libro sa akin at agad na nagmamadaling umalis. Sino po bang bata? Tanong ko sa kanya. The Untold Story of Princess Emerald. Yun lang ang sinabi niya at umalis na. Isinarado agad ni Manang ang library at pinalabas ako. Nakatitig lang ako sa orasan at kung pwede lang ihilahin ko ang oras para gumabi na at makita ko ulit si Ryan. Kaagad akong tumayo nang maalala ang habilin sa akin ni Ryan. Binaligtad ko ang kutsyon upang kunin ang binigay ni Ryan na gamot na pampatulog. Pero nang maiwas-iwas ko ang kama ay wala na roon ng maliit na plastic at kahit na anong hanap ko ay hindi ko makita. Napalingon ako nang bumukas ang pinto ng kwarto ko at pumasok ang mga tauhan. Ito bang hinahanap mo? Namilog ang aking mga mata nang hawak na isang tauhan ng plastic at pagkatapos ay inihulog niya ito sa bintana at muli nakita niya ang tali na itinago ko nang hinawi niya ang kortina. We've been fucked! Turan ng isang lalaki. Wag! Bitawan mo yan! Sigaw ko nang pinutol niya ng patalim ang tali at nahulog ito. Umiyak na ako ng umiyak. Paano na ang plano namin ni Ryan? Paano na? Mugtong aking mata na ipinasok nila ako dito sa kulungan ng mga aso. Isusumbong ko kayo kay Toby kapag bumalik na siya. Paparusahan kayo! Sigaw ko pero ngumisi lamang sila. Sinalubong ko ang tingin ng aso na nasa labas dahil pinapakawalan nila ang mga ito sa gabi at bigla akong tinahulan at tumakbo. Tumingala ako sa langit. Madilim na at maya-maya lang ay darating na si Ryan. Pero tsak ay mahuhuli lamang siya. Nahiya ako dahil pumalpak ako. Yung gamot sana ay ihahalo ko sa kape at iaabot ko sa mga tauhan para makatulog sila. At tagumpay akong makukuha ni Ryan. Ngunit sa nangyari ay mukhang madadamay pa si Ryan sa kagagawan ko. Gulong-gulo ako at parang umiikot ang paligid. Sa sobra kong galit ay sumigaw ako ng sumigaw at narindi ang mga tauhan. Kaya binuksan nila ang kulungan at sinubukan kong suntukin sila ngunit humalakhak lang ang mga ito dahil parang hangin lang na dumapo ang kamao ko sa kanila. Ibinuka nila ang bibig ko pero umilag ako dahil ipaiinom nila sa akin yung tubig na nilagyan ng gamot na pinulot ng tauhan dahil dito lang din sa likod na laglag. Dahil sa sobrang lakas nila ay sapilitan ako napabuka at nainom ko ang tubig na ibinuhos nila sa bibig ko. Pupugak-pugak ako nang bitawan nila at muling pinasok sa kulungan. Narinig ko pang usapan nilang gagalawin ako at naglaro pa sila kung sinong mananalo ay siyang unang gagalaw sa akin. Gumilid ang luha ko at hindi ko na alam ang mangyayari nang umeepekto na ang gamot na ipinanom nila sa akin at agad akong nakatulog. Nagising ako sobrang maalinsangan. Para akong mapuputulan ng hininga dahil sobrang init na wala akong malanghap na hangin. Pagtayo ko'y tumambad sa akin ang mga dugo ang katawan. Ryan? Nasaan ka? Sigaw ko ng malakas. Nang sobrang takot ko at para ako naglalakad sa hangin at sinisigaw ang pangalan ng lalaking mahal ko. Shane? Baby! Sambit niya.
Natulos ako sa aking natatayuan at agad akong umikot at doon ko palang naalala na ikinulong pala nila ako at pinainom ng pampatulog at hindi ko alam kung naghahasa ba nila ako. Pero paano ako nakalabas sa kulungan? Pagtingin ko sa paligid ay purong duguan ng mga tauhan, maging ang mga naglalakihang aso at si Manang. Ang mayordoma ay may hawak na rosaryo na nakaluhod malapit sa akin. Magsasalita sana ako nang makita ko si Ryan na dahan-dahan na lumalapit sa akin pero ang mga mata nito hindi katulad kay Manang na puno ng takot, kundi awa. Awang-awa sa akin si Ryan. "Kampo ni Satanas! Umalis ka! In Jesus' name!" Umiiyak na sigaw ni Manang sa akin na para akong tinataboy at putlang-putla ang kanyang muka. Napatingin ako sa aking sarili at nabitawan ko agad ang patalim na hawak ng dalawa kong kamay at nanginginig ako sa sobrang takot dahil purong dugo din ang aking katawan. Naalala ko ang araw na takot sa akin si Cardo at tinawag niya akong halimaw. "Ryan, huwag kang lumapit. Baka masaktan kita. Halimaw ako, Ryan. Isang halimaw." Umiiyak ko sabi ngunit imbes na matakot ay patuloy siya sa paglapit sa akin. "I saw everything. And you're not a monster. 'Cause you let her alive." Wika niya at napatingin kay Manang. Siya lang ang hindi ko nagalaw. "You're the woman I love the most." Napakagulolo ko ng iyak dahil sa kabila ng nakita niya ay hindi pa rin nagbago ang pagtingin niya sa akin. Kahit puno ko ng dugo, inagawa niya pa rin na yakapin ako at halikan sa labi. "Uuwi na tayo, baby." Sambit pa niya at hinawakan ako sa kamay at sabay kaming tumakbo. Third person's POV. Inilapag ni Ryan ang dalaga sa kama kahit na halos napapaliguan ito ng dugo. Gusto niyang dalhin ito sa banyo at mapaliguan ngunit mahimbing itong natutulog at ayaw niyang maputol ang pamamahinga nito. Kumuha na lang siya ng planggana at tawal at sa kanya hinubaran ng saplot at pinunasan niya ang katawan ni Shin. Makailang beses siyang pabalik-balik sa banyo upang palitan ng tubig na pinigaan niya ng tawal at sobrang lansa nito at halos masuka ang binata. Pero hindi niya pwedeng hayaan ang dalaga sa ganoong ayos. Nang matapos siya ay binihisan niya ito ng damit niya at muling binuhat ang dalaga at nilagay sa sofa. Sa kanya pinalitan ng cover ang kama at muli niya ibinalik si Shin sa pagkakahiga. "You're an angel, baby. Always remember that." Bulong niya at hinalikan nito sa noo. Kinumutan niya ang dalaga at binuksan niya ang malaking pinto at agad na pumasok ang malakas na hangin. Umupo ang binata sa antik na bangko at tumutungga ng alak. Tumingala siya at pumikit at muli niyang nakita kung paanong nakipaglaban si Shin sa mga bantay. Nahuli siya ng tauhan ni Giler at kinaladkad patungo sana sa kulungan kung saan ay nandoon ang dalaga ngunit laking gulat niya nang makita si Shane na NSP ng dagger na naagaw niya sa tauhan at agad na natamaan ng 4 na lalaki at nang itinaas ni Shane ang kamay ay parang magnet ang dagger na bumalik sa dalaga at parang slow motion ang lahat nang tumatumbling si Shane habang pinapaulanan ng bala ng mga tauhan. Hanggang sa nakalapit si Shane sa isang lalaki at tumago ito sa katawan ng lalaki kaya ito ang sumalo ng maraming bala hanggang sa naubusan ng bala ang mga ito at isa-isa nang pinagpugutan ni Shane ang mga ito. Subalit ang hindi niya akalain ay nakapikit ang dalaga na para itong natutulog lang habang nakikipaglaban at agad itong natumba at biglang dumilat ang mga mata at bumangon. "Ryan! Nasaan ka?" Muling tumungga ng alak ang binata nang maalala ang lahat kanina. Dahil sa nangyari ay nag-iba ang kanyang plano. Imbes kasi nadalihin niya ang dalaga sa pamilya niya at doon niya ito ititira dahil kinausap na niya ang mga magulang at sa pilitan na pumayag ang mommy niya pero ngayon ay hindi na niya pwedeng ipakita si Shane sa ibang tao kahit pa sa kanyang tauhan. Malamang ay puputok bukas ang balita sa bahay ni Giler dahil tiyak na magsusumbong ang kasambahay sa mga pulis at yun ang hindi niya hahayaan na mangyari. Nang maubos niya ang 2 bote ay pumasok na siya sa loob at sinarado ang pinto at binuksan niya ang aircon saka siya tumabi sa dalaga. Nagising si Shane nang hinahaplos ni Ryan ang kanyang muka. "Good morning, baby." Masayang bungad ang binata at pinisilpan nito ang ilong. "Good morning din, baby." Nakangiting tugon ni Shane. "Nagugutom ka na ba?" Tanong ng binata. "Oo, gutom na ako." Sagot ng dalaga.
Sige, maghahanda ako ng umagahan. Okay, baby. Sagot ni Shane at niligpit naman niya ang hinigaan nila. Pumasok siya ng banyo at naligo at eksaktong nagbihis na siya nang pumasok sa Ryan. Sabay silang bumaba at kumain. Napansin ni Shane na silang dalawa lamang sa bahay at nasanay siya na palaging may utusan. Tatanungin niya mamaya si Ryan pagkatapos nilang kumain. Siya na naghugas habang si Ryan ay abala sa lamesa habang gumuguhit. Hindi na mapakali ang dalaga at nilapitan niya si Ryan at hinilot-hilot ang likod nito. Ano yung sinusulat mo? Usisa niya. Gumagawa ko ng mapa ng plano kung paano tayo makakatakas ng Pilipinas. Sagot ni Ryan kaya napakunot noon naman ang dalaga. Bakit tayo tatakas? Saka, di ba may laptop ka? Bakit hindi yun ang gamitin mo? Sagot niya. Kinuha ni Ryan ang kanyang kamay at tinawakan siya sa bewang at pinaupo sa lamesa. Alam ko na marami maitutulong sa iyo ang laptop. Alam ko yun kasi madalas kami nagnanakaw ng mga ganoong gamit sa shop. Kaya hindi ako ignorante sa mga ganyang bagay. Prangka niya. Ngumiti lang si Ryan at hinalagan siya sa labi. Walang signal dito, baby. At isa pa, hindi ako nagdala ng kahit na anong electronic device dahil baka matuntun tayo. Pero huwag ka mag-alala. Pansamantala lamang tayo dito. Wika ni Ryan. Bakit? Nasaan pala tayo, baby? Tanong niya. Nandito tayo sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam sa lugar na ito. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Kahit saan basta kasama kita. Nakangiti niya sagot at agad na nagpasalamat si Ryan sa kanya at naghalikan sila. Hindi ka pa ba nabubuntis, baby? Saan niya na maghiwalay ang kanilang labi? Hindi ko alam. Hindi pa ako dinadatnan. Paano pala kapag nabuntis ako? May pag-aalalang tanong niya. Then, I am the luckiest man, and I'll be the very greatest father in the world. I will give you my name to our children and to the mother of my children. Masayang litanya ni Ryan at sapat na iyon upang mas lalo pa siyang kumapit sa pagmamahala nila ni Ryan. Pero, paano yung Matilda at ang mommy mo? Tsak na hindi sila papayag sa relasyon natin. Wala silang magagawa. Sa oras na dalikurin kong grupo, hindi na ako hahabulin ni Matilda. Then, mamumuhay tayo ng normal at masaya kasama mga anak natin. Sagot ni Ryan at sumilay ang matamis ng ngiti ni Shane at agad niyang niyakap ang binata. Napapikit naman ang mariin ang binata at hinalikan ng buhok ng dalaga. Kaya sarap pakinggan ang kanilang pangarap ngunit batid niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Kilala niya ang grupo na kinabibilangan niya. Hindi basta-basta mga tao at halang ang mga kaluluwa. Sa oras na tumalikod siya ay alam niya ang mangyayari sa kanya at natatakot siya para sa dalaga. Ngunit mas lalong matatakot siya kapag nagpatuloy siya sa masamang gawain. Ano na lang ang sasabihin na magiging anak niya? Hindi niya kayang pakainin galing sa masama ang magiging pamilya niya. Higit sa lahat ay ayaw niyang matulad sa kanya ang magiging anak niya. Mahal na mahal niya si Shane at magpapakabuting tao siya alang-alang sa dalaga. Kahit na anong mangyari, lagi mong tatandaan na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. At kung magkaaway man tayo sa inaharap, hindi ako lalaban, baby. Hindi. Naunang nagising si Shane at bumungad agad sa kanya ang nakahangor na dress, kulay puti. Simple lamang ito pero elegante. Mayroon din flat shoes na kulay puti kaya agad niyang hinanap si Ryan at naabutan niya ito sa labas ng kwarto kung saan ito nakaupo. Ang aga naman ng pag-inom mo. May problema ba tayo? Usisa niya at inakbayan niya ito mula sa likod. Inilapag nito ang hawak na pilsen at kinuha ang kamay niya at pinaupo siya sa kandungan nito paharap sa kanya. Handa ka bang magpakasal tayo ngayong araw, Shane? Nagulat ang dalaga sa sinabi nito at hindi niya talaga akalain na yayayain siya ditong magpakasal. Hinihintay siya ng binata na magsalita at bakas ang napakalungkot na mga mata nito. Oo naman. Gustong gusto ko, baby. Kaya ba may damit doon sa kama dahil magpapakasal na tayo? Tanong niyang muli. Tumango si Ryan at sumilay ang matamis nitong ngiti ngunit hindi maikakaila ang lungkot na nababanaag ng dalaga sa mga mata ng binata. May problema ka ba, Ryan? Papatayin ka ba nila dahil akong pinili mo? Hindi ko hahayaan na masaktan ka nila. Ipagtatanggol kita. Pero kailangan ko lang makatulog kasi parang doon lumalabas ang aking lakas kapag pikit ang aking mga mata.
Tumawa pa ang dalaga upang gumaan ang pakiramdam ni Ryan. Ngunit hindi ito nakatulong at imbes na sagutin siya ay niyakap lang siya ng binata at ramdam ng dalaga ang sobrang bigat ng dibdib ni Ryan. Hanggang sa narinig niyang humikbi si Ryan sa kanyang balikat at parang tinutusok ang kanyang puso dahil nasasaktan din siya na nasasaktan ito. At ang mas masakit ay hindi man lang siya makatulong sa kung anong pinagdadaanan nito. Dahil katulad ng sinabi ng nanay ni Ryan, wala siyang maitutulong sa mundo na ginagalawan ng kanyang nobyo. Pero paano ako magpapakasal sa'yo kung wala akong apelido? Tsaka, kailangan muna natin hanapan si Cardo dahil siya lang nakakaalam ng pagkatao ko. Tulungan mo ako, Ryan, na mapaamin natin si Cardo. Pera lang naman ang katapat ng gagong yun eh. Untag niya. Nagangat ng tingin ng binata at nagpunas ito na luha kaya tinulungan niya ito. Nakuha na ng mga tauhan ko si Cardo. Nandun siya sa barko at doon tayo magpapakasal. Naroon ang George na magkakasal sa atin. Ngayon ay nakangiti na ang binata. Kaya ka ba umiiyak dahil nag-aalala ka na baka piliin ko si Cardo kasi sa'yo, ganoon? Natatawa niyang sabi at tumawa na rin ang binata kaya hinampas niya ito. Muli niya ipinaliwanag na mahal niya si Ryan, higit kanino man. At para matapos na ang pagdadrama ng binata ay sabay silang naligo at muli silang nagtalik sa loob ng banyo na habang tumatagas ang tubig sa kanilang mga katawan ay ganoon din ang kanilang mga katas at mga luha na hindi may kakailang mahal na mahal nila ang isa't isa. Pinagmasdan ni Shane ang paligid nang makalabas sila sa underground. Puro kakahuyan. Suot niya ang dress na puti at hawak siya sa kamay ni Ryan patungo sa kalsada. Ilang minuto din silang naglakad hanggang sa nakarating sila sa waiting shed kung saan ay doon nakagarahe ang kotse ng binata. Sa biyahe ay malakas ang kabog ng dibdib ni Ryan at napapakunot noon naman si Shane na parang hindi tumatakbo ang sakyan dahil sa napakabagal na pagmaneho ng binata. Baby? Pukaw niya pero hindi ito narinig ni Ryan at nakatuon lamang sa kalsada ang mga mata. Baby! Muli niyang tawag sa binata at pinisilpa niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang hita. Hindi niya mabasa ang iniisip ni Ryan at hinayaan niya na lang ito. Baka kasi kinakabahan lang ito sa magiging kasal nila mamaya. Napabuntong hininga na lang ang dalaga at ibinaling sa kalsada ang tingin. Sana sa pagkakataong ito ay hindi na matigas si Cardo dahil ito lang ang pag-asa ng dalaga upang matuldukan na ang kanyang palaisipan. Alam niyang hindi siya normal katulad ng ibang tao at si Cardo lang ang magbibigay ng linaw ng lahat ng ito. Sinalubong sila ng mga tauhan nang makarating sa pier at naunang lumabas si Ryan at inalalayan niya rin na makalabas ang dalaga. Sumalubong sa kanila ang malakas na hangin kaya nililipad ang kanyang bestida at ni isa ay walang nag-atubiling tumingin sa makikinas niyang legs. Maging ang kanyang panty nakikita na dahil wala naman siyang suot na short. Pero dahil kay Ryan ay nanatiling nakatuon lang sa kanilang ginagawa ang mga tauhan. Lord Ryan and his ladies here! Malakas na tura na isang tauhan habang paakyat sila sa barko. Nagsalubong ang kilay ni Ryan nang lumantad na talaga ang singit ni Shane dahil hindi niya ito magawang hawakan ng dalawang kamay dahil inaakay siya ni Ryan upang makasampa sa barko. Kaagad na tinignan ng binata ang mga tauhan at mabuti naman at hindi ang mga ito nakatingin sa dalaga dahil kung hindi ay ihuhulog niya ang mga ito sa tubig. Kuya? Sabay silang napalingon sa boss ng babae sa likod at ngumiti ang isang babae na katulad ni Ryan ay sobrang puti din at tumakbo ito at niyakap si Ryan. Baby, si Stephanie, bunso kong kapatid. Baby girl, this is your ate Shane, my future wife. Galak na pagpapakilala ni Ryan sa kapatid at nilahad naman ni Shane ang kanyang kamay sa dalagita pero inirapan lang siya nito. Yucks! I will never accept you and you will never be part of our family. I hate you, kuya, for bringing this bitch here. Nawindang si Shane nang sinigawan siya nito at inikutan pa ng mga mata. Stephanie! Malakas na tura ni Ryan at hahabulin sana nito ang kapatid nang hinuwakan siya sa kamay ng dalaga. Hayaan mo na, nabigla lang yun. Wika niya sa nobyo. Napabuntong hininga ng malalim ang binata at saka siya nito inakay sa loob kung saan naghihintay sa kanila ang magkakasal. Taka, hindi pa natin nakakausap si Cardo. Anas ni Shane kay Ryan. Mas importante pa ba siya kaysa sa kasal natin? Kaysa sa akin? Malungkot na tugon ng binata at hindi alam ng dalaga kung naintindihan ba siya ng binata kanina sa pinag-usapan nila bago umalis doon sa underground. O baka dala ng salos dito sa dati niyang kinakasama.
Yumuko si Ryan at nagpunas ng mukha kaya parang nahihirapan na huminga ang dalaga dahil naiiyak na naman si Ryan. Sige na nga, unahin muna natin magpakasal ka at wala akong apelido. Matampuhin ka talaga. Untag niya at kinurot niya ang tagiliran ng binata. Kapag nakasal na tayo, magkakaroon ka na ng apelido. At hindi lang apelido, kundi buhay ko'y iaalay ko sa'yo. Ganyan kita kamahal. Sus ng bola pa. Anya at siya na mismo ang umila sa nobyo patungo sa pinto. May isang salita sa sinabi ng alkalde ay walang naintindihan. Iginiya siya ni Ryan na pirmahan ang marriage contract nila sa pamamagitan ng kanyang kamay. Si Ryan ang gumuguhit nito. Hindi maiwasan ng dalaga na kaawaan ng sarili, lalo na makita niya sa gilid ang pamilya ni Ryan na halatang nanunuya sa kanya. Binawi niya ang tingin ng pumatak ang kanyang luha. Napansin naman ito ni Ryan at inangat nito ang mukha ng dalaga at hinalikan ni Ryan ang kanyang mata at hinapit siya sa bewang ni Ryan at bumulong. You're my wife now. Asawa mo na ako. Akin ka na, baby. Ito ang binulong sa kanya ni Ryan matapos na sabihin ng alkalde na tapos na ang kanilang kasal. Masaya ako, Ryan. Dahil tinanggap mo ang buong pagkatao ko. Asahan mo na kahit na anong mangyari, tatanggapin kita ng buong buo at hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Maguna man ang mundo'y ko pa rin ang tinitibok nitong puso ko. Wika ni Shin at ang akala niya ay masisiyahan ng binata ngunit niyakap lang siya nito at tumagulhol sa kanyang balikat. Ryan, ano bang problema? Umiiyak na siya dahil akala niya itong kasal nila ang magpapatahan sa asawa. Ngunit walang nagbago at parang mas lalo pang bumigat ang pinagdadaanan nito. At ang hindi niya maintindihan kung bakit ito inililihim ng kanyang asawa. I love you so much, Shin. I've done plenty of things that I regret. If I could turn back the time, I wouldn't do it. I'm so sorry, baby. I don't even deserve your forgiveness, but I want you to know that I love you more than anything in this world. Mahabang wika ng binata at tinalikan niya sa noo ang dalaga at maging sa labi. Wala namang naintindihan si Shin subalit hindi siya tanga at alam niyang may inililihim ito sa kanya. Tatandaan niya lang ang lahat ng sinabi ni Ryan sa kanya dahil kapag nakauwi na sila sa kanilang magiging bahay, ay mag-aaral siya para karapat-dapat siya sa asawa. Excuse me, my lord. Cardo's awake. Napakalas ang dalaga kay Ryan nang marinig niya ang pangalan ni Cardo. Baby. Tawag niya kay Ryan at nagtatanong ang mukha ni Shin. Dito ka lang muna. Ako ang kakausap kay Cardo. Baka saktan ka niya. Ipatatawag na lang kita sa tauhan ko kapag pwede na makausap si Cardo. Sige, mag-iingat ka. Saad ni Shane at tinalakan nito ang kanyang kamay bago lumabas ng kwartong iyon. Samantala, nakakuyom ang kamao ni Ryan patungo sa kinaroroonan ni Cardo. Malapit ito sa gilid ng barko kung saan ay may tali ang mga kamay nito na nakakabit sa malaking container. Gusto mo pa bang mabuhay o hindi? Paunang tanong ng binata ngunit ngumisi lamang si Cardo. Gano'n ka kapal ang mukha mo, Dr. Ryan Cho? Untag ni Cardo sabay na dumura ito sa harap ni Ryan. Nagtagis ang bagang ng binata nang nakilala nga siya ng lalaki dahil iilan lang ang nakakaalam na isa siyang doktor. Ang malalapit niyang kaibigan at pamilya lamang. Sino sa Shane? Diretso niyang tanong kay Cardo. Huwag mo nang tanungin ang bagay na alam mo ng kasagutan. Mariin, natura ni Cardo kaya mas lalong nagtagis ang bagang ng binata. Paano mo siya nailigtas? Yan! Ganyan dapat ang itanong mo para hindi tayo nagkakabubuhan. Segunda pa ni Cardo. Bibigyan kita ng 10 milyon at makakaalis ka ng ligtas dito kapag sinabi mo sa akin na lahat ng nalalaman mo, Ryan. At paano ako nakakasiguro na hindi mo ako tatraydorin? Paniniguro ni Cardo. May isa akong salita. Isa pa. Wala namang saysay para patayin pa kita. May pinagsamahan kayo ng asawa ko at hindi ko kayang patayin ng mga taong malapit sa kanya. Tumawa na nakaka-insulto si Cardo sa sinabi ni Ryan. Paano mo magiging asawa yun eh? Pinutol ni Ryan ang kanyang sasabihin. That's how money works. Prangka niya at mas lalo pang tumawa si Cardo. Eh di pakisabi sa money mo na tapatan niya ang katotohanan na unti-unti nang nabubunyag at tingnan natin kung sasambahin ka pa ng pera mo.
Mabilis na nakalapit si Ryan kay Cardo at agad niya itong sinapok pero imbis na masaktan ay mas lalo pang tumawa si Cardo. Tapos ngayon, pinakasalan mo ko, no? Para ano? Mas lalo mo lang idiniin ang sarili mo. Kahit ikaw pang pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sisigilin ka pa din talaga ng karma. Kung ako sa'yo, aminin mo na kay Shen na ikaw ang pumatay sa tatay niya. You son of a bitch! Malakas na minura ni Ryan si Cardo at kinabubawan niya ito at sinuntok niya ng sinuntok ang mukha ni Cardo hanggang sa umubo na ito ng dugo. At sige pa rin ang suntok ni Ryan kahit na lumabas na pati sa ilong ni Cardo ang dugo. Ay hindi ito binibitawan ni Ryan. That's enough, son. Baka mapatay mo siya. Boses ng ginang sa likod nang maabutan niya si Ryan na sobrang dilim na mukha at tila galit na galit sa mundo. Nagmistulang ahas si Cardo dahil putok ang labi niya at hindi siya makahinga dahil sa dami ng dugo na lumabas sa kanyang ilong. Pilit na hinihila ng nanay ni Ryan ang binata palayo kay Cardo na pinipilit na makabangon at muli ay nagawa pa nitong mang-asar. Kahit patayin mo pa ako, hindi magsisinungaling ng katotohanan na ikaw ang sumira sa buhay ng pinakamamahal mo. Ipanalangin mo na lang kay Satanas na mapatay mo ko dahil sa oras na makawala ko rito. Ako mismo magbubuko kay Princess Emerald na angkan mo ang nalusob sa palasyo at ikaw. Walang awa mong pinatay ang hari na walang iba kundi ang tatay ni Shane ng asawa mo. Sisiguraduhin kong kasusuklaman ka ni Shane at siya mismo ang maglilibing sa iyo ng buhay. Segunda pa ni Cardo kaya muling nandilim ang paningin ni Ryan at sinugod niya ng napakalakas na suntok si Cardo kaya't naputol ang tali at tumilapon si Cardo sa dagat.